Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Ay, wala, nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Oh. Kaya naman pala umatras itong Quadcom or Tuwadcom Committee ng Kongreso na pinginangungunahan ni Barbers at nila Abante Dan Fernandez at ni Paduano. Kasi siguro napanood nila itong video ni Sal Panelo. Attorney Sal Panelo, naganap itong video na to. I think this is a TikTok account na yung nag-live siya ata nito tapos sinasagot niya yung mga comments ng mga tao, ng mga netizens. Pakinggan natin kasi ito mga sinabi ni Panelo dito, ito yung mga bagay siguro na natakot itong mga kongresista na sila Paduano. Lalo na ito si Paduano. Si Abante rin. Talagang mainit ito kay Duterte eh. Parang galit siya eh, no? Alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung mali, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata o 99 ang ano nito. Ang grado sa criminal law sa bar exams. Criminal law, 100? Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. O madalit sabi nagsisigawan na sila. Ang sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Sabi niya PI. Barilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. PI, ibig sabihin putangin na yung sinabi. Marami na hong hinamo ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya. Presidente siya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Ay, wala, nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao, mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel. Hinamo niya rin ang barilan. Sabi niya, sinisira mo, ang dami mo barilan tayo, bumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya. Hindi naman abogado. Kaya nabuliwan niya kasi mali ho Alam niyo, pag mali. Huwag niyo nang pagpilitan. Binabasa niya yung comments. Nawala na. Binabasa niya yung comments ng live video niya. Pagkaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao,
itong si Presidente Duterte, ang pinaka mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at wag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako apihin niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun o nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya, hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. Kaya abangan nyo sa Miyerkules. Darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakesyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kung dinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun ho siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-i-enjoy sa Miyerkules. Kasi kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. Kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Tandaan nyo do not ever provoke this man. Because hell might break loose. Tangay na bigat ng sinabi ni Atty. Salpanelo na yan. Ang naalala ko naman is, if you're looking for trouble, listen to the Beatles. But if you're already in trouble, listen to the Doors. Basa ko lang dati sa, Rock Magazine. Anyway, itong karakter talaga ni Mr. President, ni former President Duterte talaga ay napaka-authentic, no? Napaka-original. Wala kang makitang ibang tao, at least sa panahon ngayon, na merong paninindigan at prinsipyo na tulad na meron siya, no? At saka yung according to Salpanelo, which alam naman natin lahat, yung kanyang tapang, talagang hindi ka uurungan. Naalala ko yung sinabi ni yung yumaong former Senator Miriam Defensor Santiago
nung in-interview siya, yung tinanong siya about yung kanilang away ni former President, former Senator, yung buhay pa ngayon si Enrile, Juan Ponce Enrile, di ba nagka, sila sa Senado, grabe yung away nila, personalan. Tapos tinanong siya kung how is your relationship with Juan Ponce Enrile. Sabi niya, if he still wouldn't agree with me, we would kill each other. Ganun. Ibig sabihin, meron siyang ibig sabihin niya, kapag ang dalawang tao ay hindi nagkakaintindihan sa isang bagay, talaga magpapatay niyan. Kasi hindi kayo magkakaintindihan sa isang bagay. Hindi kayo nag-agree sa in like for example a principle or a law or panindigan, belief, philosophy. Paano nyo ma-prove kung sinong tama sa inyo? You would kill each other, di ba? Magbarilan kayo. Sino yung unang tatamaan, hiho ng Ganon yun sabi ni Miriam Defensor Santiago. Kasi si Miriam Santiago na nang sabi niya na the most brilliant and one of the best minds sa Philippine politics, Philippine law, di ba? Naging judge nga Siya na nga mismo nagsabi, paano? At magpapatayan tayo, magbarilan tayo. Paano tayo? Paano natin ipagprogress yung tama sa atin? Magbarilan tayo. Yun na nga